Okay, so yan guys, house reveal po tayo. Andito po tayo ngayon sa aking munting tahanan. Dito po sa bahay ko po na maliit na makalat. Yan po, lalakad-lakad po tayo. So, yan po, ito po yung aking kusinang makalat. At ito naman po, yan po ang aking CR. Ayan po. So, ito po. Andito po ngayon tayo. Lakad-lakad po tayo ngayon para ipakita po sa inyo itong aking munting bahay na galing po pala kami sa Tondo, Manila sa pier. So, nung modernize na po yung pier hanggang sa nailipat po kami rito ng Philippine Port Authority at ang NSA dito po sa Naik, Cavite sa Barangay Halang po. So ito po yung napili namin lugar nung nagtitripping kami dahil po sa malapit po sa mga eskwelahan, walking distance lang po para sa mga bata. So ang biyahe po kahit umuwi ka sa gabi, 24 hours, pwede po, hindi po katulad sa ibang relocation area na napuntahan namin na may oras po ang biyahe ng sasakyan. So kaya ito pong lugar na to ang napili namin na lipatan, na kaya po kami na-relocate dito ngayon sa Barangay Halang, Naik, Cavite. So yun po, galing po pala kami sa Manila North Harbor po, sa pier sa Manila. Yun po, dun po kami lumaki. Dun po ako lumaki, nagkaisip, nagkaroon ng trabaho. Doon po, na-regular po ako doon sa malaking kumpanya po doon sa pier po. Stevedore po ang trabaho ko doon. So hanggang sa nalipat po kami rito sa Naik, Cavite, hanggang sa yun, na-diagnose po ako na merong problema sa mata. So yun po, gusto po ng kumpanya pa-opera ako. So ayaw ko po dahil natatakot po ako sa magiging epekto po, magiging result po ng kahinatnan ko po, sa baka po sa una lilinaw ang aking paningin. So baka sa tumagal bumalik sa dati at mas lumala pa po. So kaya natatakot po ako. Kaya so yun, hindi na po ako nakabalik sa kumpanya namin. So ang trabaho po pala ngayon ay isa po akong massage therapy. Nag-training po ako through TESDA. So yun po, pero for the meantime, nag-home service lang po ako. Wala pa po akong ispang napapasukan, pero marami na rin po akong ispang mga napasukan before. So yun po, nagtitinda rin po ako ng buko juice. Yun nga lang po, hindi na po ako nakapagtinda ngayong araw dahil sobrang init po. Ang sakit po ng ulo ko, nahihilo. Kaya hindi po muna ako magtitinda. Titignan ko po bukas kung okay na po yung pakiramdam ko. So pag medyo okay po, hindi na po ako nahihilo. So yun po, magtinda po ulit ako ng buko juice. Tiyaga-tiyaga lang para may makain po kami ng anak ko. Bali, may anak din po ako sa province na naiwan ko. Tatlo po sila, mali pa po. Hindi nga po nakapagpapadala dahil yun, dahil sa kapos po sa pera, kaya hindi pa po ako nakapagpadala. Pero gusto ko mo po magpadala, wala po akong pero kung sakaling makaipon po ako, talagang magpapadala po ako, or dumating yung panahon na makabangon ako, makarecover ako, matubos ko tong bahay ko, kukunin ko po yung mga anak ko po doon sa probinsya, sa Samar po. Bagamat kahit nahirap lang ang buhay, basta sama-sama lang kami ng mga anak ko, masaya na po ako doon. Ayun na po yung ano ko. Siguro kahit lalaki rin naman po siguro sila. Yun lang po, dahil sa yun po, wala na po. Hinuulay na po ako ng yung kalibin ko po. Minahal ko rin po kahit paano po. Dahil sa umuwi ko ng probinsya, nawalan po ako ng trabaho doon. Hindi niya po ako na-guide na paano po yung tamang diskarte doon sa paghahanap buhay, dahil wala po akong idea kung anong hanap buhay doon. So yun po, kaya po pala kami napunta roon sa
probinsya sa naisanla ko po to sa pamangkin ko itong bahay ko po na ito ng 60,000. So ang usapan namin, pagkadating po doon, bibili po kami ng kahit munting tricycle lang o pedicab na magtitinda po kami ng isda, maglalako po kami. So pagdating doon, hindi naman nangyari hanggang sa naubos yung pera, yun po. Eh siyempre, masakit po sa akin yun na wala rin akong trabaho doon kahit lagi akong inaaway. So wala naman akong mapuntahan na iba, wala po akong kamag-anak doon. Actually, sa tabing dagat na nga lang po ako nagpupunta sa gabi para doon. Umiyak po ako, binubuhos ko po doon yung emotion ko. Yun po. Masakit po sa akin yung nangyari, pero sige, laban lang, mag-move on. Pag makaraos, may awang Panginoon, hindi naman siguro pababayaan ng Panginoong Diyos. Itong nararanasan ko ngayon, alam ko darating ang araw, papalitan to ni Lord ng blessing. Yun po. Hindi po man ngayon, siguro darating ang araw. Huwag lang po siguro tayong mainit. So for the meantime, yun lang po muna. Maraming salamat. Kita-kita kits uli po sa susunod na video.